Nilamon ng kasakiman ng pamilyang pinag-alayan ko ng buong buhay ko. Habang nagpapakamatay ako sa pag-aalaga sa kanila, niluluto nila ang aking libing. Mamatay rin naman siya. Kunin na natin ang pera. Walang awang sambit ng asawa ko sa kanyang kabit. Ngunit hindi ako mamamatay ng tahimik. Ibinasura ko ang aking kahinaan upang sunugin ang kanilang huwad na paraiso. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng misis na natutong lumaban? Nilamon ng kasakiman ng pamilyang pinag-alayan ko ng buong buhay ko. Habang nagpapakamatay ako sa pag-aalaga sa kanila, unti-unti nilang niluluto ang aking libing. Mamatay rin naman siya. Kunin na natin ang pera. Ang walang awang sambit ng asawa ko sa kanyang kabit. Ngunit hindi ako mamamatay ng tahimik. Ibinasura ko ang aking kahinaan upang sunugin ang kanilang huwad na paraiso. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng misis na natutong lumaban? Bilisan niyo ang pagproseso ng mga papeles ng life insurance niya. Sinabi na ng doktor na hindi aabuti ng 3 buwan ang babaeng iyan. Siguruhin ninyong mapapasakamay natin ang pera bago pa siya tuluyang malagutan ng hininga. Ang malamig at walang pusong tinig ni Doña Valeria ay tumagos mula sa siwang ng pinto ng sala. Direktang bumaon sa naghihingalong puso ni Trinidad. Sa mga oras na yon, 3:00 pa lamang ng madaling araw. Ang kanyang maputla at nanginginig na mga kamay ay nakabaon sa malamig na harina, pilit na nagmamasa para sa daan-daang ensaymada na ide-deliver sa simbahan. Halos bumigay na ang kanyang tuhod sa labis na panghihina at may naiwang mapait na lasa ng dugo sa kanyang lalamunan, bunga ng walang tigil na pag-ubo. Subalit pinilit niya pa ring bumangon at magtrabaho dahil palaging ipinapaalala ni Marco, ang kanyang asawa, na ang sipag at sakripisyo niya ang bumubuhay sa dangal ng kanilang pamilya. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang biyenan ay tuluyang nagpaguho sa mundong pilit niyang itinataguyod. Dahan-dahang binitawan ni Trina ang hawak niyang sandok. Nanikip ang kanyang dibdib na tila may isang mabigat na bato na dumagan sa kanyang mga baga. Pinagkakait sa kanya ang kakayahang huminga. Ang mga pamilyar na kagamitan sa kusina ay biglang naging tila mga dayuhang nakatingin sa kanyang pagiging patay-malisya. Isang mainit na likido ang nagbadyang kumawala sa kanyang mga mata. Subalit sa labis na pagkabigla ay tila natuyo ang kanyang mga luha bago pa man ito pumatak. Ang matinding panlalamig ay gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang gulugod. Ang asawang pinagsilbihan niya at ang biyenang iginagalang niya nang higit sa sarili nitong ina ay matagal na palang naghihintay sa kanyang kamatayan. Ang marahang paghakbang mula sa pasilyo ay naging hudyat ng paglapit ng isang presensya. Pumasok si Marco sa kusina, suot ang kanyang paboritong roba, taglay ang isang maaliwalas at mapagmahal na ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong pagdududa. May bitbit itong isang umuusok na saro ng kapeng barako. Lumapit ito kay Trina, maingat na inilapag ang kape sa mesa at ginawaran siya ng isang malambing na halik sa kanyang malamig na noo. "Good morning, babe. Ang aga naman ng ilaw ng tahanan natin. Magpahinga ka naman minsan, baka lalong lumala ang sakit mo. Inumin mo muna itong kape pampainit ng katawan." Ang malambing na wika ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala na tila isang huwarang asawa. Ngumiti ng pilit si Trina, maingat na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Subalit bago pa man siya makasagot, nahagip ng kanyang paningin si Elena. Ang matagal na nilang kasambahay ay nakatayo sa may hamba ng pinto. Bit-bit ang isang tray ng mga hugasin. Ang mukha ni Elena ay walang bakas ng dugo. Tila nakakita ng isang nakapangingilabot na pangitain. Ang mga kamay ng kasambahay ay nanginginig ng matindi, dahilan upang mag-umpugan ang mga pinggan at baso na nagbabadya ng isang kapahamakan. Ang mga mata ni Elena ay nanlalaki, puno ng matinding takot at awa, na nakatitig hindi kay Trina, kundi sa umuusok na tasa ng kape na kabibigay lamang ni Marco. Sa isang iglap,
Tila nagtugma ang lahat ng mga piraso ng palaisipan sa isip ni Trina. Ang sunod-sunod na pagkakasakit, ang panghihina, ang panlasang kalawang sa kanyang bibig sa tuwing iinom siya ng mga bitamina at kapeng inihahanda ng kanyang asawa. Ang lason ay hindi isang malalang sakit na nanggagaling sa kanyang katawan. Ito ay nagbabalat kayo bilang pagmamahal mula sa mismong lalaking pinangakuan niya ng kanyang buong buhay. Dahan-dahang iniangat ni Trina ang tasa malapit sa kanyang mga labi. Ang init ng porselana ay tila pumapaso sa kanyang nanginginig na palad. Subalit, mas nakapapaso ang katotohanang nakatitig sa kanya sa mga oras na yon. Ang malamlam at tila inosenteng mga mata ni Marco ay matiyagang naghihintay sa kanyang paglagok. Isang mapait at nakadudurog na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bakit ang taong pinangakuan ka ng habambuhay ang siya palang magbabaon sa iyo sa hukay? Sa halip na sumigaw at isumbat ang nakapangingilabot na katotohanang natuklasan niya, pinili ni Trina na ngumiti. Isang nangiting mapait, pilit, at nagkukubli ng nag-aalab na puot. Dahan-dahan niyang inilayo ang tasa sa kanyang mga labi, kunwaring umatras, at sinadyang tapakan ang laylayan ng kanyang mahabang palda. Nawalan siya ng balanse at sinadya niyang bitiwan ang porselanang tasa. Ang mainit na likido ay bumuhos patungo sa malamig na lababo, lumikha ng isang madilim na mantsa sa puting porselana, habang ang tasa ay gumulong pababa nang walang basag. Isang talim ng galit ang mabilis na dumaan sa mga mata ni Marco. Isang saglit na pagkapunit sa kanyang perpektong maskara, subalit mabilis niya itong pinalitan ng isang huwad na pag-aalala. Hinawakan niya ang braso ng asawa at nag-aalalang nagtanong kung ayos lang ito. Tila ba totoong nag-aalala para sa kapakanan ng asawang muntik ng masaktan? Bago pa man makasagot si Trina, pumasok sa kusina si Doña Valeria. Tinitigan ang natapong kape nang may matinding pandidiri. Sayang ang kape, Marco. Masyado na ngang pabigat dito sa bahay ang asawa mo. Pati ba naman sa simpleng paghawak ng tasa ay wala pang silbi? Ang mapanguyam na wika ng matanda na sinabayan pa ng isang matalim na pag-irap. Yumuko lamang si Trina, humingi ng paumanhin sa mahinang tinig. Perpektong ginagampanan ang papel ng isang mahina at masunuring manugang. Nagpaalam siyang pupunta lamang sa banyo upang ayusin ang sarili. Dahan-dahang naglakad palayo sa mga matang nag-aabang sa kanyang tuluyang pagkalugmok. Pagsara ng pinto ng banyo, tuluyan ng gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Trina. Napakapit siya ng mahigpit sa dulo ng lababo. Nanginginig ang buong katawan habang ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa malamig na marmol. Isang marahas na pag-ubo ang pumunit sa kanyang lalamunan, sinundan ng pagluwa ng isang maitim na likidong may kalawang na lasa na pumuno sa puting seramika dugo. Ito ang malinaw na pisikal na katibayan ng matagal na pagkalason na unti-unting pumapatay sa kanyang sistema. Sumandal siya sa dingding habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay walang panama sa kirot ng pagkakanulong nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Ibinenta niya ang lupain ng kanyang mga ninuno sa Pampanga upang isalba ang bumabagsak na negosyo ni Marco. Inialay niya ang kanyang kabataan upang magsilbi sa pamilya Villaverde nang walang hinihinging kapalit, at ito lamang pala ang igaganti sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng may lubog na mga mata, maputlang balat, at manipis na pangangatawan ang nakatitig pabalik sa kanya. Isang multo ng dating masigla at inosenteng Trinidad. Napagtanto niyang ang pagluha ay hindi magliligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan, at ang pagiging martir ay hindi magbubunga ng pagmamahal. Binuksan niya ang gripo at sinalo ang malamig na tubig. Maingat niyang hinugasan ang kanyang mukha.
Tinitiyak na ang malamig na agos ay tatangay sa bawat patak ng kanyang kahinaan at takot. Pinunasan niya ang kanyang pisngi gamit ang tuwalya, siniguradong walang ni isang bakas ng luha o panlulumo ang makikita. Sa pagkakataong yon, habang nakatitig sa kanyang sarili, tahimik niyang pinatay ang martir na si Trina upang magbigay daan sa isang babaeng handang makipaglaban at lumaban ng palihim. Nang lumabas siya ng banyo at maglakad pabalik sa kanilang kwarto, napansin niyang wala doon si Marco. Subalit mula sa nakabukas na pinto ng balkonahe, narinig niya ang boses ng kanyang asawa, nakikipag-usap sa telepono sa isang mahina at napakatamis na tono. "Malapit na, babe. Konting tiis na lang. Lilipad na tayo pa London. Nakahanda na ang lahat." Ang bulong ng lalaki, bago nito mabilis na ibinaba ang linya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Trina, subalit pinili niyang manatiling tahimik sa isang gilid. Lumapit siya sa kama at sinimulang ayusin ang mga kumot. Itinutupi ang mga gilid na tila ba isang tipikal na umaga lamang. Habang inaayos niya ang una ni Marco, nakapan ng kanyang mga daliri ang isang matigas na papel na maingat na nakasingit sa ilalim nito. Kinuha niya ito at tiningnan ng malapitan. Isa itong nakatagong resibo mula sa isang sikat at mamahaling bilihan ng alahas na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Isang diamanteng kwintas na kailanman ay hindi niya natanggap. Subalit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay hindi ang halaga, kundi ang pangalan ng babaeng tatanggap nito na malinaw na nakaimprenta sa ibaba ng resibo. Bianca. Kinabukasan ng madaling araw, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong mansyon ng mga Villaverde. Matapos ang maghapong pagpapanggap at pagtitimpi, dahan-dahang bumaba si Trina patungo sa kusina, kung saan naabutan niya ang kasambahay na si Elena na nagliligpit ng mga natirang kagamitan mula sa hapunan. Batid ni Trina na sa mga kamay ng babaeng ito nakasalalay ang unang hakbang ng kanyang paglaya. Hindi siya gumamit ng galit o panunumbat nang lumapit siya sa nakatalikod na ginang. Sa halip, marahan niyang inabot ang nanginginig na kamay ni Elena. Pinipigilan ang ginagawa nito. Tinitigan niya ng direkta ang mga mata ng kasambahay at sa isang malumanay, ngunit puno ng pait na tinig, nakiusap siya na sabihin nito ang buong katotohanan tungkol sa inihahaing kape sa kanya araw-araw. Nang marinig ang malungkot na boses ni Trina, hindi na kinaya ni Elena ang bigat ng kanyang konsensya. Kusang bumigay ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang bumagsak sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang paghagulgol ay tila isang sirang prinsa na nagpakawala ng matagal nang naipong kalungkutan at matinding takot. Sa pagitan ng malalalim na pag-iyak, ipinagtapat niya kung paano niya palaging nakikita si Marco na palihim na nagbubuhos ng puting pulbos sa bawat tasa ng kape at sa mga kapsula ng bitamina na ipinapainom sa kanya nito. Patuloy na nagmakaawa at humingi ng tawad ang kasambahay. Umiiyak na sinasabing hawak ni Marco ang perang pambayad sa hospital bills ng kanyang nag-iisang anak na may malubhang karamdaman. Takot siyang matigil ang gamutan ng bata kung magsasalita siya, kaya mas pinili niyang maging bulag at bingi sa unti-unting pagpatay na nagaganap sa mismong harapan niya. Sa halip na husgahan o saktan ng babaeng naging kasangkapan sa panlilinlang, mas pinili ni Trina na pakinggan ang iyak ng isang desperadong ina. Dahan-dahan din siyang lumuhod sa malamig na marmol upang pantayan si Elena. Dumukot siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at buong pagmamahal na pinunasan ang mga basang pisngi ng kasambahay. Para kay Trina, hindi kaaway si Elena. Pareho lamang silang naging biktima ng kalupitan, pagmamanipula, at kasakiman ng iisang pamilya. Niyakap niya ng mahigpit ang ginang, at sa tahimik na yakap na yon ay formal na nabuo ang isang matibay na alyansa ng dalawang babaeng handang ipagtanggol ang isa't isa mula sa mga halimaw ng mansyon. Habang marahang pinapatahan ng kasambahay, nagsimulang mag-isip si Trina kung paano sila makakahanap ng matibay na ebidensya
upang mapatunayan ang krimen nang hindi pumupukaw sa mapanuring atensyon ng lahat sa bahay. Isang marahas na pagdampi ng palad sa kahoy na pintuan ang biglang bumasag sa kanilang tahimik na pagkakaisa. Agad na napabitiw ang dalawa sa isa't isa habang ang kanilang mga puso ay tila tumalon sa matinding kaba. Nakatayo sa may hamba ng pinto ang nakapangingilabot na bulto ni Doña Valeria. Madilim ang mukha at may malamig na tingin na tila sumusuri sa kanilang mga kaluluwa. Tinitigan ng matanda ang dalawang babaeng nakaluhod sa sahig at sa isang boses na mas matalim pa sa patalim, binitiwan niya ang isang tanong na tuluyang nagpayelo sa hangin. Anong pinag-uusapan ninyong dalawang mga walang silbi? Manda, mabilis na pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at nanginginig na nagdahilan na nahulog ang baso dahil sa labis na pagkahilo ng kanyang senyora. Kaya tinutulungan lamang niya itong magpulot ng mga bubog. Isang matalim na irap lamang ang isinagot ni Doña Valeria bago tuluyang tinalikuran ng dalawa, nag-iwan ng nakasasakal na hangin sa kusina. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating sa mansyon na tila nagdala ng ihip ng pagbabago. Si Attorney Gabriel Sarmiento, isang tahimik ngunit matalas na imbestigador mula sa kumpanya ng siguro, ay nagtungo upang formal na suriin ang napakalaking life insurance policy ni Trina. Bago pa man siya makapasok sa sala, pilit na siyang itinataboy ng mapagmataas na tinig ni Doña Valeria, idinadahilan na ang kanyang manugang ay napakaliit ng tsansang mabuhay pa at labis na nanghihina upang humarap sa sinuman. Subalit hindi nagpatinag si Trina. Gamit ang natitirang lakas, lumabas siya mula sa malamig niyang kwarto. Mahigpit na hawak ang isang maliit na Biblia sa kanyang dibdib bilang panangga sa matinding kaba. Pagbungad niya sa sala, agad na nagtama ang mga paningin nila ng abogado. Hindi lamang pisikal na sakit ang nakita ni Gabriel sa mga mata ng babae, kundi isang malalim at nakatagong takot na unti-unting sumisira sa kaluluwa nito. Napansin din ng matalas na paningin ng lalaki ang nangingitim na pasa sa braso ni Trina na bahagyang sumilip mula sa manggas ng kanyang damit. Isang markang hindi nagmumula sa simpleng karamdaman. Isang lihim na pagdududa ang namuo sa isip ni Gabriel, lalo pat meron siyang madilim na nakaraan patungkol sa mga kaso ng pang-aabuso at pagkalason sa loob ng tahanan na pilit ibinabaon sa limot ng mga makapangyarihang pamilya. Agad na lumapit si Marco sa asawa. Inakbayan ito ng mahigpit, isang hawak na tila nagbibigay ng proteksyon, ngunit sa katotohanan ay isang bakal na posas na kumukontrol sa bawat galaw nito. Babe, bumalik ka na sa kwarto. Masyado kang nag-iisip, nakakasama yan sa kondisyon mo. Ang malambing na ngunit may diin at nakababahalang wika ni Marco, pilit na ibinabaon ang katotohanan gamit ang kanyang mapanlinlang na pag-aalala habang idinidirekta si Trina palayo sa imbestigador. Sa kabila ng paghaharang ni Marco, humakbang ng bahagya si Gabriel upang iabot ang mga papeles. Sa sandaling iyon, muling nagkatitigan ang abogado at ang biktima. Walang salitang namutawi, subalit tila nagkaunawaan ang kanilang mga kaluluwa sa isang malalim na antas. Naramdaman ni Trina ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap at ipinagkait sa kanya sa loob ng bahay na yon. Ang pagtingin na may purong respeto at pagkilala sa kanyang halaga bilang tao. Nang iabot ni Gabriel ang dokumento upang papirmahan, pasimple at mabilis niyang naisingit ang kanyang calling card sa pahina ng Bibliang hawak-hawak ni Trina. Tiyak na hindi napansin ng mag-ina na abala sa kanilang sariling pagpapanggap. Nang makapaalis ang abogado, mabilis na nagtungo si Trina sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa matinding kaba na may kahalong munting pag-asa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pahina ng Biblia upang silipin ang maliit na piraso ng papel na maaring maging susi
sa kanyang kaligtasan. Subalit bago pa niya tuluyang maitago ang card, isang malamig na presensya ang biglang bumalot sa buong silid. Nakatayo si Marco sa mismong hamba ng pintuan. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa pag-uusisa at ang boses ay nagtataglay ng nakapangingilabot na talim. Anong tinatago mo dyan, Trina? Wala ito. Nagbabasa lamang ako ng nobena para sa aking paggaling. Ang mabilis, ngunit kalmadong tugon ni Trina. Pilit niyang pinanatili ang pamumutla ng kanyang mukha habang ipinapakita ang isang lumang sipi ng panalangin na sinadyang ipatong sa ibabaw ng calling card na itinago niya sa pagitan ng mga pahina. Isang mapaklang na ngiti ang sumlay sa mga labi ni Marco. Sa paningin ng lalaki, ang kanyang asawa ay isang kaawa-awang babae na walang ibang makapitan kundi ang mga milagrong hindi naman darating. Tinalikuran siya nito ng walang bakas ng pagdududa. Iniwan si Trina na humihinga ng malalim upang pakalmahin ang nagwawalang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ginamit ni Trina ang kanyang nakagawiang pagpunta sa simbahan bilang isang perpektong palusot upang pansamantalang makatakas sa nakasasakal na mansyon. Sa loob ng lumang kapilya, ang hangin ay may dalang amoy ng mga natutunaw na kandila at lumang kahoy. Ang katahimikan ng lugar ay nagbibigay ng pansamantalang lunas sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Sa pinakadulong upuan, sa ilalim ng malamlam na liwanag na nagmumula sa mga bintanang salamin, nakita niya ang isang matibay na presensyang naghihintay. Nakaupo si Gabriel Sarmiento. Taglay ang isang kalmadong tindig na tila ba isang sandigan na nag-aanyayang malapitan. Nang makaupo si Trina sa di kalayuan mula sa abogado, hindi na niya kinailangan pang magsalita ng mahaba. Ang matagal ng inipon na bigat, takot at pait ay kusa ng umapaw. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig ng matindi habang ang mainit at sunod-sunod na luha ay walang pasabing nag-unahan sa pag-agos pababa sa kanyang maputlang mga pisngi. Ipinagtapat niya ang lahat sa isang basag na tinig. Ang pag-amin ni Elena, ang lason sa kanyang kape, ang mga patagong pangiinsulto ng biyenan, at ang nalalapit na pagtakas ng kanyang asawa kasama ang ibang babae. Ibinuhos niya ang bawat sugat na inakala niyang dadalhin niya hanggang sa madilim na hukay. Hindi siya hinawakan ni Gabriel ng walang paalam, isang malalim na paggalang na matagal na niyang hindi nararanasan mula sa sariling asawa. Sa halip, marahil nitong inilapit ang isang malinis na panyo sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng matinding awa at nag-aalab na determinasyon. Hindi mo kasalanan ang kasamaan nila. Trina, huwag mong isipin na nararapat sa iyo ang ganitong pagtrato. Nandito ako para tulungan ka at magkasama nating tatapusin ang paghihirap mo. Ang malambing ngunit puno ng kasiguruhang bulong ni Gabriel. Sa mga sandaling iyon, bahagyang isinendal ni Trina ang kanyang balikat sa malamig na haligi ng kapilya na malapit sa kinaupuan ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ng pangungulila at pagiging martir, naramdaman niyang ligtas siya. Ang haliging iyon at ang lalaking nasa kanyang tabi ay naging isang kublihan kung saan maaari siyang maging mahina nang hindi pinagsasamantalahan. Inilatag ng investigador ang kanilang magiging plano. Bago nila ilantad ang tangkang pagpatay, kailangan muna nilang matunton ang mga ninakaw na pera upang hindi makatakas ang mga Villaverde gamit ang kanilang yaman at impluensya. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, palihim na iniabot ni Gabriel ang isang maliit na flash drive, isang kagamitang naglalaman ng programang gagamitin upang kopyahin ang mga patagong transaksyon sa personal na computer ni Marco. Baon ang bagong pag-asa at ang lihim na sandata sa kanyang palad, umuwi si Trina sa mansyon na may bahagyang paggaan sa kanyang mga hakbang. Subalit ang pansamantalang kapayapaan ay agad na naglaho pagpasok niya pa lamang sa malawak na sala.
Nakaupo sa mismong paborito niyang upuan ang isang pamilyar ngunit nakapangingilabot na figura. Isang maganda, mapang-akit at tila perpektong babae ang maligayang ipinakikilala ni Marco sa kanyang ina bilang isang bagong financial consultant. Subalit pamilyar kay Trina ang mukhang iyon mula sa mga lihim na mensaheng nakita niya. Ito ang babaeng tatanggap ng mamahaling alahas at ang tinig sa likod ng mga patagong tawag sa balkonahe. Tumingala ang panauhin at sa pagtatama ng kanilang mga paningin, iginawad ni Bianca ang isang mapang-uyam at nanliliit ng ngiti na tila ba siya na ang lehitimong nagmamay-ari sa buong kabahayan. Nakaupo si Bianca sa mismong paboritong silya ni Trina sa sala, isang pwestong tila sinadyang angkinin ng panauhin upang ipamukha ang kanyang namumukod-tanging posisyon sa buhay ng asawa nito. Iginawad ng magandang babae ang isang mapanuri at mapang-insultong tingin mula ulo hanggang paa kay Trina. Sinasabayan ng isang ngingiting nagtatago ng pait. "Marco, your wife looks so fragile. Parang hindi siya sanay sa mabilis na takbo ng buhay rito sa syudad. Siguro mas makabubuti kung sa probinsya na lamang siya mamalagi para makapagpahinga ng tuluyan." Ang banayad, ngunit matalim na suhestiyon ni Bianca. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang kabiyak, gumanti ng isang malambing na titig si Marco sa panauhin. Pasimple nitong hinawakan ang kamay ni Bianca sa ibabaw ng lamesa. Ikinukubli ang lantarang panlalandi sa likod ng kunwaring pag-uusap tungkol sa negosyo. Pilit na kinimkim ni Trina ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib habang tahimik na naglalapag ng tsaa para sa dalawa. Ang init ng porselanang hawak niya ay walang binatbat sa panlalamig ng kanyang kaluluwa nang mapansin niya ang isang nakadudurog na detalye. Sa pulso ng kanyang asawa at ng kaharap nitong babae ay nakasuot ang magkaparehong disenyo ng mamahaling relo, isang tahimik ngunit malinaw na patunay ng kanilang sumpaan na inirampa sa mismong harapan niya. Kinailangan ni Trina ng isang pagkakataon upang makuha ang ebidensyang makapagliligtas sa kanya. Nagdahilan siyang babalik sa kusina upang kumuha ng karagdagang asukal. Nang yumuko siya upang ayusin ang mga tasa, mabilis at napakaingat niyang naidulas ang kanyang cellular phone sa ilalim ng sofa, nakabukas at handang magtala ng bawat salitang bibitawan ng dalawa. Naglakad siya patungong kusina nang may kalmadong mga hakbang at mula sa likod ng nakapinid na pintuan, pilit niyang pinakinggan ang katotohanang matagal nang inililihim sa kanya. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang boses ng dalawa. Wala nang halong pagkukunwari o pag-iingat. "Nailipat ko na ang pondo natin sa London, babe. Ang huling dosis na lang ang kulang bago mag-Easter at tuluyan na tayong malalaya sa pabigat na yan." Ang malamig at walang konsensyang pahayag ni Marco. Isang malandi at nakabibinging paghalakhak mula kay Bianca ang sumagot sa pahayag na yon. Sa mga sandaling yon, matinding panginginig ang yumanig sa buong kalamnan ni Trina. Ang marinig ang sariling asawa na masayang pinag-uusapan ng araw ng kanyang burol ay tila isang kalawanging punyal na mabagal na pinipilipit sa kanyang dibdib. Nakasandal siya sa malamig na pader ng kusina, nag-iisip kung saan kaya itinatago ni Marco ang pangunahing ledger ng lahat ng mga ilegal nitong transaksyon sa pananalapi. Matapos mabuo ang sapat na tibay ng loob at maitago ang kanyang nangingibabaw na takot, nagpasya si Trina na bumalik sa sala upang bawiin ang kanyang telepono na kasalukuyang nag-iipon ng kanilang mga kasalanan. Hawak ang isang maliit na lalagyan ng asukal, kalmado siyang naglakad pabalik sa harapan ng dalawang nagtatawanan. Subalit bago pa man siya makahanap ng tiyempo upang pasimpleng kunin ang aparato sa ilalim ng upuan, biglang napatigil sa pagsasalita si Bianca. Yumuko ang babae patungo sa sahig na tila may nahulog na mahalagang gamit. Ang matatalim na mata ni Bianca ay dumiretso sa madilim na bahagi sa ilalim ng sofa, kung saan may isang maliit na ilaw mula sa screen ng telepono ang patuloy na kumukurap sa gitna ng kadiliman.
Bago pa man tuluyang maaninag ng mga mapanuring mata ni Bianca ang pinagmumulan ng liwanag sa ilalim ng upuan, mabilis na nag-isip si Trina. Sinadya niyang bitawan ang maliit na lalagyan ng asukal, hinayaang kumalat ang matamis na butil sa sahig, habang kunwari siyang nawalan ng balanse at napabagsak ang malapad na laylayan ng kanyang palda, ang nagsilbing tabing upang tuluyang itago ang kumukurap na telepono mula sa paningin ng panauhin. Dahil sa pagkabigla ng dalawa sa kanyang biglaang pagbagsak, nawala ang atensyon ng kabit ni Marco sa ilalim ng sofa at mabilis na nakahinga ng maluwag si Trina habang inaalalayan siya ng kasambahay patayo. Nang gabing iyon, matapos makaalis ang bisita, isang nakapapasong hapunan ang sumalubong kay Trina sa mahabang hapagkainan, binalot ng nakasasakal na tensyon ng buong silid. Matapos ang formal na panalangin na pinangunahan ng kanyang biyenan na tila isang huwarang deboto, inilabas ni Doña Valeria ang isang makapal na dokumento at marahas na inilapag ito sa harapan ni Trina. Isa itong titulo at kasulatan ng paglipat ng pagmamay-ari para sa nag-iisa at kahuli-hulihang lupain ng mga Reyesada sa Pampanga. Ginamit ng matanda ang kanyang nakasanayang sandata upang manipulahin ang damdamin ng manugang. Pinilipit niya ang turo ng relihiyon at ang konsepto ng utang na loob. Iginigiit na obligasyon ni Trina bilang isang asawang walang kakayahang magbigay ng anak na isalba ang bumabagsak na negosyo ng pamilya Villaverde. Ayon sa matanda, ito na lamang ang tanging paraan upang magkaroon ng silbi ang buhay nito sa kanilang angkan. Maingat na inabot ni Marco ang nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Pinisil niya ito ng mahigpit, ipinapakita ang isang mukha ng matinding pag-aalala at pagmamakaawa na tila ba siya ang pinakakawawang biktima ng sitwasyon. Nakikiusap siyang pirmahan na ang kasulatan para sa ikakatahimik ng kanilang pamilya at upang hindi na madagdagan ang kanyang mga iniisip. Ang mapang-akit at banayad na tono ni Marco ay nagtatago ng isang nakakakilabot na patalim. Pilit na kinokontrol ang isip ni Trina upang kusang ibigay ang huling piraso ng kanyang dignidad. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, sumisigaw ng nag-aapoy na pagtutol si Trina. Nais niyang isumbat ang lahat ng lason, ang mga lihim na transaksyon, at ang napipintong pagtakas patungong London. Subalit alam niyang ang padalos-dalos na emosyon ay magdadala lamang sa kanya sa mas maagang kamatayan. Sa halip, ginamit niya ang mismong kahinaang inaasahan nila mula sa kanya. Isang marahas at sunod-sunod na pag-ubo ang pinakawalan niya. Pinilit ang sariling katawan na magmukhang kinakapos ng hininga at dumaranas ng matinding paninigas ng dibdib upang bigyan ng sarili ng pagkakataong makapag-isip ng paraan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapanggap na labis na nanghihina, sinadya niyang itabig ang isang basong puno ng malamig na tubig na nakapatong malapit sa dokumento. Ang likido ay mabilis na kumalat at umagos sa ibabaw ng mesa. Binabasa at tuluyang sinisira ang bawat pahina ng mahalagang kasulatan hanggang sa lumabo ang mga pirma at letra nito. Umusok sa matinding galit si Doña Valeria. Tumayo ang matanda at walang awang tinawag na pabigat at walang silbing sakitin ang kanyang manugang dahil sa simpleng pag-iingat na hindi man lamang magawa. Habang abala ang mag-ina sa pagmumura at pagsubok na isalba ang nabasang papel, iginawad ni Trina ang isang matapang at palihim na titig sa sirang dokumento. Nakaramdam siya ng isang munting tagumpay sa gitna ng kanyang pagkasakal. Batid niyang matatagalan pa bago sila makakuha ng bagong kopya mula sa mga abogado at ang antalang yun ay sapat na upang maisagawa niya ang susunod na hakbang. Kinagabihan, habang nakadapa si Trina sa kanyang kama at pinakikiramdaman ang katahimikan ng buong paligid, narinig niya ang mabibigat na yabag malapit sa pintuan ng kanyang silid. Mula sa maliit na siwang, aninag niya ang figura ng kanyang asawa na seryosong kinakausap ang kasambahay sa pasilyo.
Dahil sa pagkaantala ng paglipat ng lupa, tila naubusan na ng pasensya ang lalaki. Iniutos ni Marco kay Elena na triplehin ang inilalagay na lason sa gamot niya kinabukasan dahil wala na silang sapat na oras upang maghintay pa. Pag-alis ni Marco, naiwan si Elena na nakatayo sa dilim at mula sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, malinaw na rumehistro ang isang labis na pagkasindak at matinding takot na namuo sa mga mata ng kasambahay. Nang sumapit ang umaga, alam ni Trina na unti-unti nang nauubos ang buhangin sa kanyang orasan. Bago pa man dumating ang oras ng paghahanda ng agahan, lihim niyang kinausap si Elena sa isang madilim na sulok ng kusina. Nakikiusap ang kanyang mga mata na gawin ang pinakamapanganib na hakbang na maaari nilang subukan sa loob ng mansyon. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na kamay ng kasambahay at ibinili na pumasok ito sa pribadong silid-aklatan ni Marco upang hanapin ang nakatagong puting pulbos. Puno ng takot ang dibdib ni Elena habang naiisip ang puot ng kanyang amo, subalit ang pag-alala sa kabutihan ng kanyang senyora at ang matinding pagkaawa rito ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas ng loob upang sumunod sa mapanganib na utos. Pumasok si Elena sa silid-aklatan na balot ng nakapipigang katahimikan at amoy ng mamahaling kahoy. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang maingat na hinahalungkat ang mga drawer ng lamesa, sinisiguradong hindi siya makalilikha ng kahit na anong ingay na maaaring magbunyag sa kanyang presensya. Habang nagbabantay sa labas ng pintuan, sa dulo ng pasilyo, nakadama si Trina ng matinding kaba. Mula sa ibaba, naramdaman niya ang pamilyar at mabibigat na hakbang ng kanyang asawa na mabilis na umaakyat sa hagdan. Palapit ng palapit ang banta at alam niyang kapag nahuli si Elena sa loob ng silid na yon, pareho silang magdurusa at tuluyan ng magwawakas ang kanilang pag-asa. Walang ibang paraan na maisip si Trina upang mailayo ang atensyon at mailigtas ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim at mariing ipinikit ang kanyang mga mata bago mawalan ng balanse sa ikalawang baitang ng hagdanan. Malakas ang pagkakatama ng kanyang katawan sa matigas na kahoy habang gumugulong pababa sa malamig na sahig. Agad kumalat ang matinding sakit sa kanyang mga braso at likuran at napapikit siya habang pilit hinahabol ang kanyang paghinga. Isang pisikal na hapdi na tinanggap niya ng buong puso alang-alang sa pag-asam ng katotohanan. Nakuha niya ang atensyon ng buong kabahayan. Mabilis na tumakbo palapit si Marco, baka sa mukha ang pagkagulat, hindi dahil sa labis na pag-aalala, kundi dahil sa pagkakaantala ng kanyang mga nakatakdang gawain. Habang pilit na inaalalayan ng lalaki ang kanyang asawa, naging perpektong pagkakataon ito upang makalabas si Elena mula sa silid-aklatan nang hindi napapansin. Taglay ng kasambahay ang nagwawalang kaba sa kanyang dibdib, ngunit matagumpay niyang naisiksik sa malalim na bulsa ng kanyang palda ang isang maliit na paketeng naglalaman ng nakamamatay na puting pulbos. Iniutos ni Marco kay Elena na tulungan siyang buhatin ang nagpapanggap na nangihinang si Trina patungo sa malambot na sofa sa sala. Habang inilalapag siya ng maingat, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang babae na magkalapit ang mga katawan. Pasimpleng inilipat ni Elena ang maliit na pakete mula sa kanyang bulsa papunta sa malamig na palad ng kanyang senyora. Ikinuyom ni Trina ang kanyang mga daliri upang itago ang ebidensya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elena bago ito bumitiw. Isang tahimik ngunit napakalalim na pasasalamat para sa katapangang ipinamalas ng kasambahay sa pagharap sa kamatayan para lamang sa kanya. Subalit ang munting tagumpay na yon ay agad na binalot ng madilim at nakasasakal na presensya. Lumapit si Doña Valeria sa inuupuan ni Trina. Tinitigan ang mabilis na namumuong pasa sa braso ng manugang na may halong matinding pandidiri. Wala ni katiting naawa sa mga mata ng matanda nang ibuka nito ang kanyang mga labi upang magbitiw ng isang malamig na banta na tumagos hanggang sa buto ni Trina.
Kung hindi mo na kayang maglakad ng maayos, mas mabuti pang manatili ka na lang sa kama mo. Habang buhay. Matapos ang masakit na pagkahulog sa hagdanan, ginamit ni Trina ang kanyang mga pasa bilang dahilan upang magpumilit na magpatingin sa ospital. Sa ilalim ng mapanuring titig ni Marco, nagawa niyang maipuslit ang maliit na pakete ng pulbos na ibinigay ni Elena. Sa tulong ni Gabriel, mabilis na naisagawa ang pagsusuri sa isang pribadong laboratorio. Hindi nagtagal, dumating ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan. Ang pulbos ay purong arsenic, isang lason na dahan-dahang tumatapos sa kanyang buhay sa bawat paghigop niya ng kape at pag-inom ng bitamina. Nagtagpo ang landas ni Trina at Gabriel sa isang maliit at tahimik na parke sa likod ng ospital, malayo sa mga matang maaring nagmamanman. Habang nakaupo sila sa isang lumang bangko sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno, iniabot ni Gabriel ang resulta ng pagsusuri. Ramdam ni Trina ang matinding panlalamig ng kanyang mga daliri habang binabasa ang mga terminong medikal na nagpapatunay sa kataksilan ng kanyang asawa. Subalit sa gitna ng kanyang panlulumo, napansin ni Gabriel ang bahagyang pag-angat ng manggas ng damit ni Trina na nagbunyag sa malaki at kulay ube na pasa sa kanyang maputlang braso, bunga ng kanyang sinadyang pagkahulog. Hindi napigilan ng abogado ang bugso ng kanyang emosyon. Isang matinding pait at galit ang rumihistro sa mga mata ni Gabriel, hindi para kay Trina, kundi para sa mga taong nagtulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. Dahan-dahan, sa isang paraang puno ng pag-iingat at matinding paggalang, hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Trina. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang gamot na unti-unting pumapawi sa panlalamig ng kanyang kaluluwa. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila muli, Trina. Sapat na ang lahat ng tiniis mo. Tapos na ang panahon ng iyong pagiging martir. Ang mahina, ngunit puno ng paninindigang bulong ni Gabriel. Habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae, sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Trina ang isang uri ng pagkalinga na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ito ang mapanlinlang na haplos ni Marco o ang mapangaping kontrol ni Valeria. Ito ay isang purong respeto, isang pagkilala sa kanyang halaga na hindi nakabatay sa kanyang silbi sa pamilya, kundi sa kanyang pagkatao. Bahagyang isinandal ni Trina ang kanyang ulo sa sandalan ng bangko. Hinahayaang ang presensya ni Gabriel ang magsilbing kanyang pansamantalang santuaryo. Doon nila binuo ang huling bahagi ng kanilang plano, ang gaganaping Easter Charity Gala ng mga Villaverde, ang magiging entablado ng kanilang paghihiganti. Doon nila ibubunyag ang lahat ng dumi ng pamilya sa harap ng mga taong pinakaiingatan nilang kagalangin. Nang dapit hapon na, at kailangan nang bumalik ni Trina sa mansyon, iniwas ni Gabriel ang kanyang tingin upang itago ang bahagyang pamumula ng kanyang mga mata. May lihim na paghanga at matinding awa siyang nararamdaman para sa tapang na ipinapakita ng babaeng ito sa kabila ng kanyang pisikal na panghihina. Pagdating ni Trina sa bahay, sinalubong siya ng isang tanawing muling nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa matinding kaba. Nakabukas ang pinto ng kwarto ni Marco at doon ay nakita niyang abala ang kanyang asawa sa pag-aayos ng malalaking maleta. Nakapatay ang mga ilaw maliban sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga dingding. Nakapatong sa ibabaw ng kama ang 2 tiket sa eroplano patungong London na may petsang 2 araw mula ngayon, ang mismong araw matapos ang nakatakdang selebrasyon ng pamilya. Ang gabi ay tila bumibigat, binabalot ang mansyon ng isang uri ng katahimikan na nagdadala ng masamang pangitain. Sa loob ng kanyang silid-aklatan, hindi mapakali si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Paulit-ulit niyang sinusubukang i-access ang kanyang mga offshore accounts, ngunit isang mensahe lamang ang lumalabas. Frozen.
Ang bawat pagsubok niya ay nagbubunga lamang ng matinding pagkabigo. Ramdam ni Marco ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Hindi niya alam na ito ay bunga ng tahimik at matalinong pagkilos ni Gabriel sa likod ng mga anino. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Bianca. Ang tinig ng babae sa kabilang linya ay wala ng bakas ng tamis. Ito ay puno ng tulis at pagmamadali. Marco, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kapag nalaman ng mga awtoridad ang tungkol sa mga pondo, wala na tayong matatakbuhan. Kailangan ng mamatay ni Trina ngayong gabi. Kailangan nating makuha ang insurance money bukas na bukas din bago pa tayo tuluyang maipit. Yang malupit na utos ni Bianca. Ang bawat salita ng kabit ay tila isang hatol na nagpabilis sa desisyon ni Marco. Dahan-dahang lumabas si Marco ng silid at bumaba patungo sa kusina. Hindi alam na mula sa madilim na sulok ng pasilyo ay may pares ng mga matang nagmamasid sa kanya. Si Trina, na nakatago sa likod ng malalaking kurtina, ay pinapanood ang bawat galaw ng kanyang asawa. Pigil ang kanyang paghinga habang nakikita niya si Marco na kinuha ang natitirang pakete ng arsenic mula sa itaas ng cabinet. Kitang-kita niya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina ang panginginig ng mga kamay ng lalaki habang ibinubuhos ang lahat ng natitirang lason sa isang baso ng gatas. Ang puting pulbos ay dahan-dahang natunaw sa maputing likido, isang ironya ng kalinisan na nagtatago ng kamatayan. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na mayroon si Trina para kay Marco ay tuluyan ng naputol. Ang halimaw na nasa harapan niya ay hindi na ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan sa harap ng dambana. Ito ay isang nilalang na nilamon na ng kasakiman at kawalang hiyaan. Naramdaman ni Trina ang matinding panlalamig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Pinagmasdan niya ang anino ni Marco na gumagalaw sa dingding, isang madilim na refleksyon ng isang kaluluwang matagal nang nabulok. Narinig ni Trina ang marahang paghakbang ni Marco paakyat ng hagdan, patungo sa kanyang silid. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto, pilit na pinakalma ang kanyang sarili, at humiga sa kama, nagpapanggap na mahimbing na natutulog. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang marahang katok ang bumasag sa katahimikan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang guhit ng liwanag mula sa pasilyo. Pumasok si Marco, dala ang baso ng gatas na tila isang alay ng pag-ibig. Lumapit siya sa kama at naupo sa tabi ni Trina. Hinahaplos ang buhok nito nang may huwad na lambing. "Babe, gising ka muna. Ipinagtimpla kita ng mainit na gatas para makatulog ka ng mahimbing." Nang napakahimbing, ang bulong ni Marco. Ang boses ay puno ng nakapangingilabot na tamis. Dahan-dahang iminulat ni Trina ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang basong iniaabot sa kanya, ang puting likido na naglalaman ng kanyang katapusan. Sa mga sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga paningin, ang mapanlinlang na mga mata ng isang mamamatay to at ang matapang na mga mata ng isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Inabot ni Trina ang baso. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mainit na porselana, habang ang hangin sa silid ay tila naglaho. Nag-iiwan lamang ng isang nakabibinging tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kinuha ni Trina ang baso mula sa kamay ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ng asawa. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay tila kuryenteng naghahatid ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ngumiti siya ng matamis, isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagpapanggap at tinitigan ang mapuputing likido na naglalaman ng kanyang kamatayan. "Salamat, babe. Iinumin ko ito pagkatapos kong mag-alay ng maikling panalangin."
Gusto ko sanang mapag-isa muna para makapagpasalamat sa lahat ng pag-aalaga mo. Ang malumanay na wika ni Trina, ang boses ay hindi kakikitaan ng kahit anong panginginig. Dahil sa labis na kumpiyansa at paniniwalang kontrolado niya ang sitwasyon, ginawaran ni Marco si Trina ng isa pang huling halik sa noo bago ito lumabas ng silid na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nang marinig ni Trina ang marahang paglapat ng pinto at ang papalayong mga yabag ng asawa, agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Kinuha niya ang isang selyadong lalagyan mula sa kanyang drawer at maingat na ibinaling doon ang gatas. Ang bawat patak na bumubuhos ay tila isang piping saksi sa kataksilan ni Marco. Itinago niya ang lalagyan sa pinakailalim ng kanyang mga damit. Ito ang magiging huling pisikal na ebidensya na ibibigay niya kay Gabriel upang tuluyang madiin ang mga halimaw sa bahay na yon. Lumipas ang mga oras at sumapit ang madaling araw ng Sabado de Gloria. Binalot ng isang kakaibang katahimikan ang mansyon, ang uri ng katahimikan na tila nagdadalamhati. Bumaba si Trina patungo sa kusina, ang lugar na naging saksi sa kanyang pagpapakasakit sa loob ng maraming taon. Doon, sinimulan niyang ihanda ang kanyang huling batch ng ensaymada sa ilalim ng bubong ng mga Villaverde. Ang pagmamasa ng harina, ang pagpahid ng mantikilya, at ang pagwiwisik ng asukal ay naging isang ritual ng pamamaalam. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng gunita, mga alaala ng bawat madaling araw na tiniis niya ang sakit ng katawan para lamang sa pamilyang hindi naman siya pinahalagahan. Ang bango ng bagong luto na tinapay ay humalo sa malamig na hangin, isang amoy na dati ay simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ngunit ngayon ay nagpapahiwatig na ng kanyang nalalapit na kalayaan. Tiningnan ni Trina ang bawat sulok ng kusina, ang bawat gasgas sa lamesa kung saan siya madalas umiyak ng patago habang hinihintay ang pag-uwi ni Marco. Hinawakan niya ang malamig na dingding, tila ba nagpapaalam sa mga pader na nakakita sa kanyang unti-unting pagkadurog. Sa loob ng kanyang maliit na bag, inilagay niya ang tanging mga bagay na may halaga sa kanya. Ang isang kupas na litrato ng kanyang namatay na ina at ang calling card ni Gabriel Sarmiento. Wala na siyang ibang nais dalhin mula sa marangyang bahay na ito. Ang lahat ng alahas at mamahaling gamit na ibinigay sa kanya ay tila mga kadenang nais na niyang iwanan magpakailanman. Nang sumikat ang araw ng linggo ng pagkabuhay, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumising sa kanyang diwa. Pumasok si Doña Valeria sa kanyang silid, dala ang isang eleganteng ngunit napakaitim na damit na tila ba inihanda para sa isang burol. Ang mukha ng matanda ay walang bakas ng kagalakan para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa halip ay puno ito ng matalim na awtoridad. Ayusan mo ang sarili mo, Trina. Isuot mo ang damit na ito. Gusto kong makita ng lahat sa charity gala na kahit ikaw ay naghihingalo na, dala mo pa rin ang dangal ng mga Villaverde. Siguraduhin mong magmumukha kang kaawa-awa sa paningin ng mga bisita. Ang malamig na utos ng biyanan habang inilalapag ang damit sa paanan ng kama. Tiningnan ni Trina ang itim na tela. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang hinahawakan ang damit. Batid niya ang nais iparating ng matanda. Gusto siyang gamitin bilang isang kagamitan para makakuha ng simpatiya mula sa madla bago siya tuluyang mawala. Isinuot ni Trina ang damit. Tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang itim na kulay ay lalong nagpatingkad sa kanyang maputlang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng panghihina. Sa halip, may isang apoy na nagliliyab sa kaibuturan ng kanyang mga balintataw. Ito na ang huling pagkakataon na susunod siya sa utos ni Valeria. At ito na rin ang huling gabi na makikilala ng mundo ang martir na si Trinidad Villaverde. Ang bulwagan ng marangyang hotel ay binalot ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier
na tila mga diamanteng nakasabit sa kisame. Ang amoy ng mga mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak ay humalo sa malamig na hangin. Lumilikha ng isang atmosfera ng yaman, kapangyarihan, at huwad na kabanalan. Naroon ang mga obispo, mga tanyag na negosyante, at ang mga kilalang donya ng alta sosyedad. Lahat ay nagtitipon para sa taunang Easter Charity Gala na pinangungunahan ng pamilya Villaverde. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Valeria, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas at isang mukhang nagpapakita ng matinding kabanalan na tila ba siya ang pinakamalapit na nilalang sa langit. Hawak niya ang mikropono habang ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon, sapat upang paamuhin ang puso ng mga nakikinig. Ang aming pamilya ay dumaranas ng isang matinding pagsubok. Ang aking mahal na manugang na si Trinidad ay unti-unti nang kinukuha ng isang malubhang karamdaman. Subalit sa gitna ng aming sariling sakit at pagdadalamhati, pinili naming manatiling matatag at patuloy na maglingkod sa mga nangangailangan. Ang mapanlinlang na wika ng matanda, habang maingat na pinupunasan ng isang butil ng luha na pilit niyang pinalalabas sa kanyang mga mata. Nasa gilid ng entablado si Marco, nakayuko at nagpapanggap na isang asawang wasak ang puso, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Sa kanyang isip, binibilang na niya ang mga sandali bago siya tuluyang makalaya at makuha ang lahat ng yaman ni Trina. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang madamdaming katahimikan, puno ng awa para sa mabuting pamilyang ito na handang magsakripisyo sa kabila ng kanilang personal na trahedya. Subalit sa kalagitnaan ng talumpati ni Valeria, ang malalaki at mabibigat na pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang paggalaw ng mga pintuan ay tila isang hudyat ng pagsilang ng isang bagong katotohanan. Isang matinding liwanag mula sa pasilyo ang pumasok, bumubura sa anino ng mga kasinungalingang itinayo sa loob ng silid. Napatigil ang lahat. Ang bawat mata ay lumingon patungo sa pintuan, at ang katahimikan ay naging mas malalim at mas nakabibingi. Pumasok si Trina. Hindi niya isinuot ang itim na damit na tila isang simbolo ng kanyang kamatayan na ibinigay ni Valeria. Sa halip, siya ay naglalakad. Nang may dahan-dahan, ngunit napakatatag na mga hakbang, suot ang isang eleganteng puting bestido na tila humahigop sa lahat ng liwanag sa paligid. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng bakas ng paghihingalo. Bagkus, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng tapang na hindi pa nakikita ng sinuman sa bahay na yon. Ang kanyang presensya ay tila isang buhay na himala na pumasok sa gitna ng mga nagpapanggap na banal. Nagkaroon ng mabilis at malakas na bulungan sa buong silid, isang alon ng pagtataka na mabilis na kumalat sa bawat sulok. Ang mga donya ay nagsimulang magtakip ng kanilang mga bibig, habang ang mga obispo ay napatingin sa isa't isa. Namutla si Marco, ang kanyang hawak na baso ng alak ay nanginginig ng matindi hanggang sa umapaw ang likido sa kanyang mga kamay. Ang boses ni Valeria ay biglang naputol sa kalagitnaan ng isang pangungusap. Ang kanyang bibig ay nanatiling nakabukas habang ang gulat at takot ay unti-unting humahalo sa kanyang mukha. Hindi huminto si Trina hanggat hindi siya nakakarating sa tapat ng entablado. Tumingala siya sa kanyang biyanan at sa isang paraang puno ng dignidad, inilahad niya ang kanyang kamay. "Maraming salamat sa inyong mga dasal," ang malamig at malinaw niyang sabi na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Pero tingin ko, ang pamilyang ito ang mas nangangailangan ng panalangin ninyo ngayon." Inabot ni Trina ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Valeria. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang imperyo. Tinitigan ni Trina ang madla. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong lakas.
At sa mga sandaling iyon, ang hangin sa bulwagan ay tila naging mas mabigat para sa mga Villaverde. Ang mikropono sa kanyang palad ay tila isang nagliliyab na sulo, nagbibigay ng init at lakas na matagal nang ipinagkait sa kanyang buong pagkatao. Tumingin si Trina sa mga taong nasa kanyang harapan, mga mukhang puno ng pagtataka, kuryosidad, at nagbabadya ng paghuhusga. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay naging napakabigat, na tila ba ang bawat hininga ng mga naroon ay nakatuon lamang sa kanyang susunod na sasabihin. Ang pamilyang Villaverde ay kilala sa kanilang kabutihan at pagiging deboto. Ang panimula ni Trina, ang kanyang tinig, ay malamig, ngunit malinaw, na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ngunit ang kabanalang ipinapakita nila sa labas ay kabaligtaran ng dilim na nagaganap sa loob ng kanilang tahanan. Mula sa dilim ng likuran ng bulwagan, nagbigay ng isang tahimik na senyales si Gabriel Sarmiento. Biglang namatay ang mga chandelier, iniwan ang lahat sa isang panandaliang kadiliman bago muling nagliwanag ang malaking projector screen sa likod ni Trina. Ngunit hindi ang mga larawan ng kawanggawa ang lumabas doon. Ang boses ni Marco, na puno ng kawalang hiyaan at panunuyo kay Bianca, ay biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat salita tungkol sa paglipat ng pondo, ang laso na dahan-dahang inihahalo sa kape, at ang plano nilang pagtakas patungong London ay narinig ng bawat obispo, negosyante, at donyang naroon. Kasunod nito ay ang mga video mula sa security camera na palihim na inilagay ni Gabriel. Malinaw na makikita si Marco na maingat na nagbubuhos ng puting pulbos sa baso ng gatas ni Trina habang ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Ang mga marangyang donya ay napatayo mula sa kanilang mga kinauupuan. Ang ilan ay napasinghap sa tindi ng gulat, habang ang iba naman ay nagsimulang bumulong ng may halong pandidiri. Ang ingay ng mga bulungan ay tila isang malakas na alon na dahan-dahang lumulunod sa dangal na pilit na iningatan ni Doña Valeria sa loob ng maraming dekada. Sumigaw si Marco ng may matinding galit, sinubukan niyang sumugod sa entablado upang patayin ang projector. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security guard na kasabwat na pala ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang perpektong maskara ng isang asawang nagluluksa ay tuluyan ng napunit, nagpapakita ng isang halimaw na handang pumatay para sa pera. Si Doña Valeria naman ay dahan-dahang napaupo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang mga perlas, bago tuluyang nawalan ng malay dahil sa sukdulang kahihiyan sa harap ng alta sosyedad na kanyang pinagharian. Nakatayo lamang si Trina sa gitna ng entablado, kalmado at punong-puno ng dignidad. Pinanood niya ang pagguho ng imperyong nag-alipin sa kanya. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging martir ay naglaho na kasabay ng pagbagsak ng imahe ng mga Villaverde. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Tinitigan ito sa huling pagkakataon bago ito marahang ibinagsak sa sahig. Ang pagtama ng ginto sa matigas na marmol ay naging simbolo ng kanyang ganap na paglaya. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag sa isang hindi inaasahang marahas na pagkilos. Sa gitna ng kaguluhan, nakakuha si Marco ng pagkakataong makawala mula sa mga gwardya. Mabilis itong bumunot ng isang makintab at malamig na bakal mula sa baywang ng isang nagulantang na opisyal. Nanlaki ang mga mata ng mga tao, ang mga sigaw ng takot ay umalingaw-ngaw habang itinututok ni Marco ang baril nang direkta sa dibdib ni Trina. Kung hindi ko makukuha ang pera, walang sino mang makakakuha sa'yo. Ang guryaw ni Marco, ang kanyang boses ay tila sa isang baliw. Ang kanyang daliri ay nagsimulang humigpit sa gatilyo. Sa isang kisap mata, isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan at ang lahat ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang matalim na dagundong na nagmula sa baril ay gumasgas sa katahimikan ng bulwagan, lumikha ng isang nakabibinging, alingaw-ngaw, na tila bumasag sa bawat kristal na palamuti sa paligid.
Ngunit sa gitna ng usok at amoy ng pulbura, nanatiling nakatayo si Trina. Hindi siya ang tinamaan ng bala. Sa isang kisap mata, bago pa man tuluyang madiin ni Marco ang gatilyo, mabilis na nakatakal si Gabriel Sarmiento sa nanginginig na asawa ni Trina. Ang puwersa ng pagbangga ng kanilang mga katawan ay naging dahilan upang tumama ang bala sa mataas na kisame. Winawasak ang isa sa mga chandelier na nagpabagsak ng mga piraso ng bubog sa sahig na tila mga luhang kristal. Mabilis na nagkagulo sa loob ng silid. Ang mekanikal na tunog ng mga posas na nag-uumpugan ay umalingaw-ngaw habang ang mga pulis na kanina pa nakaabang sa labas ay mabilis na pumasok at dinakma ang nagwawalang si Marco. Wala na ang kislap sa mga mata ng lalaki. Ang tanging naiwan ay ang nanlilisik na tingin ng isang talunan. Papatayin kita, Trina. Sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya. Ang guryaw ni Marco habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumalayo hanggang sa maging isang mahinang ingay sa pasilyo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng paliparan, nadakip din si Bianca Salcedo habang pasakay na sana ng eroplano patungong London. Ang balita ng kanyang pagkakahuli ay mabilis na nakarating sa pamamagitan ng isang radyong bitbit ng isang opisyal. Ang mga dokumentong nakuha sa kanyang maleta ay naging huling pako sa kabaong ng kanilang mga krimen. Nang magising si Doña Valeria mula sa kanyang pagkakahimatay, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang mga tapat na lingkod, kundi ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng simpatiya mula sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, ngunit ang bawat isa sa kanila ay umiwas ng tingin, tila nandidiri sa amoy ng kasalanang nakakabit na ngayon sa pangalan ng mga Villaverde. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang gamitin ang kanyang mapanlinlang na tinig. Trina, please, pamilya tayo. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Huwag mong hayaang mangyari ito sa atin. Ang pagsusumamo ng matanda habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng manugang. Tinitigan siya ni Trina ng may matinding panlalamig. Ang bawat salita ni Valeria ay tila isang hungkag na tunog na wala ng kapangyarihan sa kanyang puso. Wala akong pamilyang mamamatay tao, Valeria. Ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha ko. Ang malamig niyang tugon bago siya tuluyang tumalikod. Ang huling nakita ni Valeria ay ang matatag na likod ng babaeng inakala niyang madali niyang mabubura sa mundo. Naramdaman ni Trina ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Lumapit si Gabriel at marahan siyang inakbayan upang bigyan ng suporta ang kanyang nanghihinang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Trina ang kanyang mga luha. Humagulgol siya sa balikat ng abogado, isang pag-iyak na hindi nagmumula sa lungkot o panghihinayang, kundi sa isang sukdulang ginhawa na sa wakas, ang mahabang gabi ng kanyang pagkaalipin ay natapos na rin. Ang bawat hikbi ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa mula sa laso ng nakaraan. Inalalaya ni Gabriel si Trina palabas ng bulwagan. Ang hangin sa labas ng hotel ay sariwa at malamig, malayo sa nakasakal na atmosfera sa loob. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumingala si Trina sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag, nagpapatunay na ang liwanag ay palaging nananaig sa dilim. Kasama si Gabriel, sumakay siya sa sasakyan at iniwan ang mansyon ng mga Villaverde sa likuran, isang monumento ng kasakiman na wala ng puwang sa kanyang bagong simula. Ang mansyon ng mga Villaverde ay tila isang malaking puntod na gawa sa bato at marmol, malamig at walang buhay sa ilalim ng sikat ng araw. Bumalik si Trina doon sa huling pagkakataon, hindi bilang isang asawang martir, kundi bilang isang babaeng malaya na kukuha ng kanyang mga huling ari-arian. Sa bawat hakbang niya sa malawak na sala, tila naririnig niya ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling mga hikbi
noong mga gabing balot siya ng takot. Tiningnan niya ang matatayog na pader na naging saksi sa kanyang dahan-dahang pagkamatay. Ngayon, ang mga ito ay wala ng halaga. Ang karangyaan ng bahay na ito ay naging isang hungkag na siya lamang mula nang mawala ang pagkukunwari ng pagmamahal. Sa gitna ng kusina, naghihintay si Elena kasama ang kanyang maliit na anak. Ang mga maleta nila ay nakahanda na sa tabi ng pinto. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-unawa ang namuoo sa pagitan ng dalawang babae. Elena, handa ka na ba? Iiwan na natin ang lugar na ito ng magkasama. Ang mahinang wika ni Trina, ang boses ay puno ng kapayapaan. Isang matamis na nangiti ang isinagot ng kasambahay, isang nangiting nagsasabing, sa wakas, ang tanikala ng utang na loob na pumatay sa kanyang dignidad ay tuluyan na ring naputol. Sabay silang lumakad palabas, iniwan ang bawat piraso ng kasangkapan at bawat sulok ng mansyon na naging bilangguan nila sa loob ng mahabang panahon. Paglabas nila ng malaking bakal na gate, tumambad sa kanila ang isang pamilyar na sasakyan. Nakasandal si Gabriel Sarmiento sa gilid ng kotse. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa pintuan ng mansyon na tila binabantayan ang kaligtasan ni Trina. Nang makita niya ang babaeng unti-unti nang nagkakaroon ng kulay sa mga pisngi, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at kinuha ang mga maleta mula sa mga kamay ni Trina at Elena. Isang simpleng pagkilos na nagpapakita ng kanyang pagiging handang magsilbi ng walang kapalit. Everything is ready, Trina. Ang biyahe natin papuntang Batangas ay magiging simula ng lahat ng kapayapaang hinahangad mo. Ang mahinahong sabi ni Gabriel habang pinagbubuksan ng pinto ang dalawang babae. Pagsakay ni Trina sa loob ng sasakyan, naramdaman niya ang malambot na upuan at ang sariwang hangin na nagmumula sa labas. Ito ang unang pagkakataon na wala siyang nararamdamang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malalim at malaya. Habang binabaybay nila ang daan palabas ng syudad, ang mga gusali ay dahan-dahang napalitan ng mga luntiang puno at malalawak na bukiran. Sa gitna ng biyahe, habang nakatingin si Trina sa bintana, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng isang kamay sa kanyang palad. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay, hindi upang kontrolin siya, kundi upang ipaalala na hindi na siya mag-iisa sa landas na kanyang tatahakin. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pangako ng katapatan at respeto. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Trina. Ipinatong niya ang kanyang kabilang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gabriel at mahigpit itong hinawakan. Ang palitan ng haplos na yon ay binalot ng isang nakatutunaw na kilig na nagmumula sa purong pag-unawa at paghilom ng mga sugat. Alam ni Trina na malayo pa ang kanyang lalakbayin upang ganap na gumaling ang kanyang katawan at kaluluwa. Ngunit habang pinapanood niya ang unti-unting paglubog ng araw sa abot-tanaw, batid niyang ang bawat segundo ng kanyang bagong buhay ay pag-aari na niya. Wala ng lason, wala ng takot, tanging ang bango lamang ng dagat at ang pag-asa ng isang bagong umaga sa Batangas ang naghihintay sa kanila. Lumipas ang isang taon at ang bawat araw na dumaan ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na inakala ni Trina ay mananatili ng habambuhay. Sa isang mapayapang dalampasigan sa Batangas, ang amoy ng sariwang ensaymada at bibingka ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang munting panaderya ni Trina ay hindi lamang naging isang negosyo. Ito ay naging simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Wala na ang madidilim na madaling araw ng pagpapakasakit. Ngayon, ang bawat mitya ng apoy sa kanyang pugon ay nagdadala ng init ng pag-asa. Si Elena ay masayang nag-aayos ng mga tinda sa counter habang ang kanyang anak ay malusog na naglalaro sa buhanginan sa labas. Ang mga tawa ng bata ay tila isang musika na bumubura sa bawat alaala ng takot sa mansyon ng mga Villaverde.
Samantala, ang hustisya ay tuluyan ng nananaig sa kabilang panig ng mundo. Si Marco ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, binubuno ang parusa sa kanyang mga kasalanan, habang si Doña Valeria ay tuluyan ng kinalimutan ng lipunang dati ay kanyang pinagharian, isang matandang nag-iisa at lugmok. Sa kahihiyang siya rin ang nagtanim. Nakatayo si Trina sa harap ng kanyang lamesa, masigasig na nagmamasa ng harina. Ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng kulay ng buhay at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng bakas, ng lason o panghihina. Malusog na ang kanyang pangangatawan at ang bawat hininga niya ay malalim at malaya mula sa anumang pait. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Masyado ka namang masipag, Trina. Baka mapagod ang paborito kong baker, ang malambing na biro ni Gabriel Sarmiento. May bitbit itong isang pumpon ng mga sariwang bulaklak na kinuha mula sa kanyang sariling hardin. Inilapag ni Gabriel ang mga bulaklak sa tabi ng mga tinapay at dahan-dahang lumapit kay Trina. Pinunasan ni Trina ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at hinarap ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Salamat, Gabriel. Hindi naman ako napapagod dahil sa wakas, ginagawa ko na ang gusto ko para sa sarili ko. Ang nakangiti niyang tugon. Isang titig na puno ng paggalang at lihim na pagsinta ang ipinukol ni Gabriel sa kanya. Isang tingin na nagpapatibay sa bawat desisyon niyang lumaban. Dahan-dahang inakbayan ni Gabriel si Trina mula sa likuran habang sabay nilang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa abot tanaw. Ipinatong ni Trina ang kanyang ulo sa matatag na balikat ng abogado. Hinahayaang ang kapayapaan ng dalampasigan ang bumalot sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa bukas. Napatawad na ni Trina ang kanyang sarili sa pagiging mahina noon at sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanyang puso mula sa puot. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Natutunan niyang ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang sakripisyo para sa mga taong hindi siya pinahahalagahan, kundi sa lakas ng kanyang loob na tumayo at piliin ang kanyang sariling kaligayahan. Habang ang kulay ng langit ay nagiging kulay ube at ginto, naramdaman ni Trina ang mahigpit na hawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Ito ang huling Sabado ng kanyang buhay na punong-puno ng pag-asa. Ang amoy ng bagong tinapay at ang presensya ng taong tunay na nagmamahal sa kanya ay sapat na upang masabi niyang, sa wakas, ang Trinidad Reizada na dating martir ay tuluyan ng pinalitan ng isang Trinidad na malaya, buo, at tunay na maligaya.